Sa totoo lang, kahit wala kang ginawang kakaiba, may maiinggit pa rin sa'yo. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung paano mo haharapin ang mga taong naiinggit sa'yo nang hindi ka bumababa sa kanilang level at nang hindi naaapektuhan ang inner peace mo. Number 1, manatiling kalmado at kontrolado. Kapag may taong naiinggit sa'yo, isa sa pinakamahalagang armas na meron ka ay ang ability na manatiling kalmado at kontrolado. Hindi ito pagiging mahina, hindi rin ito pag-iwas sa laban. Ito ang paraan ng mga taong alam ang tunay nilang value. Kasi to be honest, ang inggit ng iba ay parang apoy. Kung papatulan mo ng mainit ang ulo mo, lalo lang itong sisiklab. Pero kapag kalmado ka, parang binuhusan mo ng tubig ang buong sitwasyon. Minsan may mga tao talagang magko-comment, magpaparinig o deliberately maninira just to get a reaction. Gusto nilang maramdaman na affected ka. Gusto nilang mapatunayan na kaya ka nilang i-pull down. Pero kapag steady ka, composed, at hindi mo sila pinagkalooban ng drama, para silang umaatake sa pader, titirahin ka nila, babalik din ito sa kanila kasi para kang pader eh. Tapos sila mismo ang mapapagod. Hindi mo kailangang sumagot agad. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang pumatol sa energy na masyadong mababa. Instead, breathe. Pause. Remind yourself, hindi ko to dala. Sa kanila galing to. Because most of the time, ang inggit ay galing sa insecurity nilang matagal nang nabaon sa loob nila. Wala itong kinalaman sa kung sino ka. May kinalaman ito sa kung ano ang kulang sa kanila. Ang pagiging kalmado ay hindi lang emotional skill. Strategic move din siya. When you stay calm, you protect your peace, your reputation, at lalo mong napapakita na you're operating on a higher level. People respect those people who don't get shaken easily. People trust those people who stay stable under pressure. At higit sa lahat, people envy that kind of strength. People envy that kind of strength. Ironically, yun ang mas nagtitrigger pa sa mga naiinggit sa'yo. Pero hindi mo na problema yun. Kapag kalmado ka, mas nakakapag-isip ka ng malinaw. Alam mo kung kailan ka dapat magsalita, kung kailan dapat manahimik, at kung ano talaga ang worth of your attention. You shift from reacting to choosing. You're not controlled by the moment. You're controlling the moment. At ang pinaka-relatable na truth dito, yung mga taong kalmado, sila yung mas umaangat ng hindi napapagod. Kasi hindi sila nag-aaksaya ng energy sa gulo. They spend their time building, growing, creating. Habang yung iba, busy sa pag-monitor sa life mo. So stay calm, stay controlled. Let them burn themselves out while you keep your peace intact. In the end, you don't rise by fighting every battle. You rise by choosing which battles deserve your energy. And most of the time, inggit ng iba, not worth it. Number 2, piliin mo lang ang laban na papatulan mo. Kapag sinabi mong piliin ang laban na papatulan, hindi ibig sabihin nun na duwag ka o mahina ka. Ang tunay na matatag na tao, marunong umintindi kung alin ang worth it at alin ang nonsense lang. Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng gulo ay kailangan mong salihan. May mga taong go lang ay maubos ang energy mo, madistract ka at ma-pull down ka from the growth you're building. Ito yung mga pagkakataon na kailangan mong tanungin ang sarili mo. Kung papatulan ko ba to? May mapapala ba ako? Minsan ang sagot, honestly, ay wala kang mapapala. Wala, kundi stress, overthinking, at drama. And the truth is, the moment you give attention to someone who's only trying to provoke you, panalo na sila. Nakuha nila ang gusto nilang reaksyon. Kaya importante ang discernment. Hindi porket inatake ka, kailangan mong lumaban. Hindi porket may sinabi silang masama, kailangan mong mag-explain. At hindi porket may nanira sa'yo, kailangan mong patunayan ang sarili mo. Sometimes, the strongest move is to stay still and let your results speak. Kasi may mga laban na hindi naman talaga laban. Distraction lang. Imagine this. Busy ka sa goals mo, sa pangarap mo, sa mga bagay na nagpapaganda ng buhay mo. Tapos biglang may isang taong papansin, naghahanap ng butas, naghahagis ng shade. If you stop just to clap back, ikaw ang talo. Parang tumigil ka sa pag-akyat ng bundok para lang batuhin ang aso sa baba.
Hindi mo trabaho yon. You're too focused, too elevated, too purpose-driven para bumaba sa level nila. Pero syempre, hindi ibig sabihin na mananahimik ka sa lahat ng oras. May mga sitwasyon na kailangan mo ring tumayo at ipaglaban ang sarili mo. Lalo na kung boundaries mo na ang tinatamaan o kung may injustice na nangyayari. Ang mahalaga ay pinipili mo, hindi basta-basta napapareact. Kasi once na ikaw ang may control kung kailan ka lalaban at kailan ka tatahimik, mas empowered ka. At eto ang pinaka-relatable na part. Mapapansin mo, habang tumataas ang level mo sa buhay, dumarami ang ingay. Dumarami ang unsolicited opinions. Dumarami ang issues. Dumarami ang gustong manghila pababa. Pero habang tumataas rin ang maturity mo, mas naiintindihan mong hindi mo kailangan sagutin lahat. Hindi kailangan bawiin lahat. Hindi kailangan pumatol sa bawat kagat. Kaya next time na may mga provoke sa'yo, huminga ka muna. Suriin mo. Worth it ba? Makakatulong ba? Mag-aangat ba sa'yo? Or isa lang itong trap para sayangin ang oras, energy, at peace mo? Kung trap lang, walk away with grace. Because sometimes, the greatest flex is choosing peace over unnecessary battles. Number 3, panatilihing private ang progress mo. Kapag sinabi mong panatilihing private ang progress mo, hindi ibig sabihin na kailangan mong magtago o maging sobrang secretive. Ang punto rito, hindi lahat ng galaw mo kailangan alam ng lahat. Lalo na kung meron talagang mga taong hindi masaya sa pag-angat mo. Iba kasi ang energy ng tao kapag nakikita nilang may nararating ka. Yung iba, natutuwa. Pero yung iba, tahimik lang. Habang sa loob nila, nag-aapoy sila. And the more na ibinibigay mo sa kanila ang updates, plano mo, at panalo mo, the more na binibigyan mo sila ng bala para gamitin yan laban sa'yo. Kaya minsan, mas mabuti na work in silence. Hayaan mong sila mismo ang makakita ng resulta sa tamang panahon. Hindi mo kailangang i-post lahat ng ginagawa mo. Hindi mo kailangang i-share every step ng journey mo. Because the truth is, the more private your progress is, the more peaceful your life becomes. At relatable to sa lahat. Kapag masyado mong ibinahagi ang goals mo sa mga taong may inggit sa'yo, napapansin mo ba? Parang biglang lumalamig ang response nila. Or worse, biglang may subtle na comment like, "Ay, sure ka dyan? Good luck." That's not support. That's doubt disguised as concern. Kaya ang smart move, protect your energy. Keep your vision clean. Let your progress be something na ikaw muna ang nakaka-enjoy. And when you finally reveal it, hindi na sila makakahadlang. Kasi, tapos na. Nandyan na yung resulta. Completed na yung work. Done deal. Ang sarap kaya ng feeling na ganon, yung tahimik ka lang, pero deep inside, alam mong umaangat ka. No validation needed, no approval required, just you, your growth, and your peace. At the end of the day, hindi ka naman nagle-level up para ipagyabang. You're leveling up because you deserve a better life. And the best way to protect that journey is to keep it away from people who don't want to see you win. Number 4, i-focus ang atensyon mo sa sarili mo, hindi sa kanila. Kapag may naiinggit sa'yo, ang pinaka-powerful na mindset na pwede mong bitbitin ay yung itutok mo ang atensyon mo sa sarili mo, hindi sa kanila. Kasi totoo, habang busy sila sa pag-observe sa bawat galaw mo, mas mabuting busy ka sa pagbuo ng mas magandang bersyon mo. Ito yung mindset na tahimik pero deadly. Kumbaga, silent confidence. Habang may nagtataka kung bakit ka umaangat, ikaw naman, nakafocus sa kung paano mo mas mapapaganda ang susunod mong move. Hindi mo sila kinukumpirma, hindi mo pinapatulan, at hindi ka naglalabas ng energy para lang sagutin ang insecurities nila. Kasi ganito yan, kapag nag-focus ka sa kanila, binibigyan mo sila ng power. Para bang hinayaan mong i-drive nila ang emotions mo. Pero kapag nag-focus ka sa sarili mo, ikaw ang driver ng buhay mo. Ikaw ang nagde-decide kung saan ka pupunta, hindi sila. That's the kind of control that jealous people hate. Yung alam nilang hindi nila maapektuhan ang momentum mo. At aminin natin, mas magaan sa pakiramdam kapag hindi mo sila iniintindi. Mas productive ka. Mas nakakapag-isip ka ng ideas. Mas nakakagawa ka ng progress. Kasi wala kang extra weight na pasan. Hindi mo kinikimkim ang sinasabi nila.
Hindi mo iniisip kung anong issue ang binubuo nila sa isip nila. You get to breathe better, think better, live better. Relatable to, lalo na kung may kilala kang tao na parang laging nakaabang sa failure mo. Pero instead na tumigil ka dahil feeling mo minamata ka nila, gawin mong gasolina. Ipaalam mo sa sarili mo, I don't owe them a reaction. I owe myself growth. And here's the beautiful part. Habang mas nagfo-focus ka sa sarili mo, mas nagiging obvious ang difference sa'yo. Ikaw, umaangat. Sila, nakakulong sa bitterness. Ikaw, forward. Sila, na-stuck. Ikaw, busy sa progress. Sila, busy sa pag-ingay. Kaya sa dulo, ang pinaka-epektibong gawin sa mga taong naiinggit sa'yo ay simple. Don't play their game. Play your game. And when you do that, tandaan mo, hindi ka lang lumalayo sa negativity. Lumalapit ka rin sa life na deserve mo. Number 5, panatilihing consistent ang excellence mo. Kapag sinabi mong panatilihing consistent ang excellence mo, hindi ibig sabihin nun na kailangan mong maging perpekto. Ang ibig sabihin lang ay kahit may mga naiinggit, kahit may mga nagchichismis, kahit may mga umaasa na makita kang bumagsak, tuloy ka lang sa pagiging magaling mo sa ginagawa mo. Hindi para ipakita sa kanila, hindi para gumante, pero para sa sarili mo, para sa growth mo, para sa future mo, at sa standards mo sa buhay. Kasi ganito yon, ang inggit, panggulo lang talaga. Kapag pinansin mo ng sobra, mababago ang focus mo. Pero kapag tuloy-tuloy ka sa excellence, parang sinasabi mo na rin, I don't need your approval. My results will speak for me. At yun ang pinakamasakit para sa mga naiinggit, yung wala silang hawak na control sa'yo. Think of it this way, kapag umaakyat ka, may mga tao talagang hindi matutuwa. Kasi sa bawat pag-angat mo, nararamdaman nilang bumababa sila. Pero hindi mo problema yon. Hindi mo trabahong i-manage ang feelings nila. Ang trabaho mo ay alagaan ang momento mo. Stay in your lane, stay in your discipline, stay in your purpose. Tandaan mo rin na consistency builds confidence. Hindi dahil magaling ka agad, kundi dahil araw-araw kang nagpapakita. Every small win, every tiny progress, every quiet improvement, yun ang bumubuo sa excellence mo. At habang ginagawa mo yan, mapapansin mo na hindi ka na sensitive sa inggit ng iba. Hindi dahil manhid ka, pero dahil mas malakas ang desire mo na maging better kaysa desire mong patunayan ang sarili mo sa mga nagdududa. At pinaka-importante, kapag tuloy-tuloy ang excellence mo, nagiging proof ka na pwede talaga. Hindi lang sa sarili mo, pero pati sa iba. Nagiging inspirasyon ka nang hindi mo sinasadya. At yun ang hindi kayang pantayan ng kahit sinong naiinggit. Yung fact na kahit inaatake ka, nakakapagbigay ka pa rin ng liwanag sa paligid mo. So keep going, keep upgrading, keep showing up. Huwag kang bibitaw sa pagiging excellent dahil dun ka lalong umaangat sa skill, sa mindset, at sa buhay. Number 6, huwag mag-explain ng sobra. Kapag sinabing huwag mag-explain ng sobra, hindi ibig sabihin na maging misteryoso ka, na parang may tinatago. Ang punto nito ay simple. Hindi mo trabaho na kumbinsihin ang lahat ng tao kung bakit ka nagtagumpay, kung bakit ka masaya, o bakit ka nag-improve. May mga taong kahit anong paliwanag ang ibigay mo, hindi rin nila matatanggap. Hindi dahil mali ka, kundi dahil masakit sa kanila na tama ka. Minsan, kahit sincere ka na, kahit detailed, kahit pa sabihin mo, ito talaga ang dahilan, they still twist it. Kasi hindi nila hinahanap ang katotohanan. Hinahanap nila yung angle na pwede ka nilang maliitin. Kaya kung magpapaliwanag ka ng sobra, para mo na rin binibigyan sila ng extra ammo. Para mo na rin binibigyan sila ng extrang bala. Mas powerful yung approach na concise, kalmado, at confident. Yung tipong, ito ang desisyon ko. Period. No essays. No long justification. Just presence and certainty. At kung tutuusin, kapag may naiinggit, the more you explain, the more they feel empowered. Kasi ibig sabihin, nakuha nila yung time mo, yung attention mo, at emotional energy mo. Para bang validation sa kanila na worth it silang pag-aksayahan. And trust me, you don't owe them that access. Mas nakakabilib yung taong hindi nanginginig kapag may nagdududa.
Mas nakakabilib yung taong hindi need magpaliwanag ng mahaba. Hindi kailangang magpakumbinsi. Just keep moving the way you move. At ang maganda pa, kapag hindi ka masyadong nag-i-explain, you stay unpredictable. Hindi ka madaling basahin. Hindi ka madaling siraan. Hindi ka madaling i-manipulate. You keep your power. And that's something insecure people hate the most. Yung hindi nila kayang kontrolin ang narrative mo. Hindi ka rude kapag hindi ka nag-overshare. You're just choosing peace over drama. And choosing yourself over approval. At the end of the day, the right people will understand you even with the least words. And the wrong ones won't understand you kahit isang buong thesis pang ibigay mo. So save your breath. Save your energy. Explain just enough. Never more than necessary. Number 7, magtrabaho ka ng tahimik. Kapag sinabing magtrabaho ng tahimik, hindi ibig sabihin na magtago ka o magkunwaring wala kang ginagawa. Ang ibig sabihin nito ay marunong kang pumili kung kailan ka magsasalita at kung kailan ka mananahimik. May mga bagay sa buhay na mas gumaganda kapag hindi mo masyadong pinapakita sa iba. Parang tanim na mas malusog kapag hindi laging binubungkal. Sa panahon ngayon, ang daming taong gusto ng instant update. Post dito, story doon, konting progress pa lang, broadcast na agad. Pero ang problema, hindi lahat na nakakakita ay masaya para sa'yo. Some people want to see you win, pero marami rin ang secretly hoping na mag-fail ka. Kaya ang pagtahimik habang nag-work ka sa pangarap mo ay nagiging shield mo. Hindi ka madaling tirahin, hindi madaling husgahan, at hindi rin madaling guluhin. Isa pa, kapag tahimik kang kumikilos, mas less ang pressure. Hindi mo kailangang patunayan agad-agad sa kahit sino. Walang audience, walang comparison, walang ingay. Ikaw lang at ang goal mo. You get to grow privately, make mistakes privately, and restart privately. Walang nakakakita kung ilang beses ka nagkamali bago ka naging magaling. Ang nakikita lang nila ay kung nasaan ka na ngayon. Ang tahimik na hustle ay nabibigay din ng genuine confidence. Yung tipong alam mong may ginagawa ka pero hindi mo kailangang i-announce. Hindi mo kailangang i-explain. Hindi mo kailangan ng approval. You're building something real, slowly but surely. At habang nag-iipon ka ng skills, experience, at wins, nagiging mas stable ka. Hindi mo namamalayan, lumalakas ka na pala. And here's the best part. Kapag dumating yung moment na makita ng mundo ang resulta mo, hindi na nila alam kung paano ka babaklasin. Too late na para pigilan ka. Too late na para siraan ka. Too late na para i-downplay ang success mo. Kasi pinaghirapan mo ito sa tahimik na paraan na hindi nila nasundan. Ang nakikita na lang nila ay finished product. Solid. At hindi na mabilang kung ilang beses kang bumagsak bago ka tumayo. Hindi naman ito about hiding. It's about protecting your momentum. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat step. Hindi mo kailangang i-share ang bawat idea. Let your actions be the noise. Let your growth speak for itself. At kapag oras mo na para lumiwanag, hayaan mong yung mga dating tumingin ng mababa sa'yo ang magtanong kung kailan ka naging ganyan ka-unstoppable. Ikaw, trabaho ka lang ng tahimik. Pero pagdating ng oras mo, ingay mo ang magiging thunder. Number 8, huwag mong hayaang maapektuhan ang self-worth mo. Kapag may taong naiinggit sa'yo, madali talagang maapektuhan ang self-worth mo. Lalo na kapag ang inggit nila ay nagiging pangmamaliit, pang-aalipusta o panghihila pababa. Pero ito ang totoo, hindi mo katotohanan ang opinyon nila. At kahit gaano nila subukang putulin ang confidence mo, hindi nila kayang baguhin ang value mo bilang tao. Tandaan mo na minsan ang inggit ay hindi about sa'yo. It's about what they lack. It's about what they lack. Nakikita nila kung gaano ka nagsusumikap, kung gaano ka lumalago, at kung gaano ka nagiging masaya. At doon sila natatamaan. Kaya ang ginagawa nila, tinatry nilang saktan ka para hindi sila maging mag-isa sa lungkot nila. Pero huwag mong kalimutan, ang sakit na nararamdaman nila ay sarili nilang sugat, hindi sa'yo nanggaling. Kapag may bumatiko sa'yo dahil lang umaangat ka, huminga ka muna. Isipin mo, kung hindi ako valuable, bakit sila naaapektuhan? Di ba? Dahil ang matatamaan lang ay yung may tama. Kaya huwag kang papayag na kuhanin nila ang peace mo. You worked hard for that. You earned that. Hindi nila pwedeng basta-basta sirain. Mas kailangan mong hawakan
ng mas mahigpit ang identity mo. Kilalanin mo kung sino ka. Alalahanin mo ang mga panahong nalagpasan mo ang imposible. Balikan mo yung mga pagkakataong walang naniwala pero nagtagumpay ka pa rin. Those moments built you. Those victories define you. Hindi yung mga taong naiinggit. At kapag naramdaman mong unti-unti kang hinihila pababa ng inggit nila, sabihin mo sa sarili mo, I will not shrink just to make others comfortable. Hindi mo kailangang lumitaw na maliit para lang hindi sila ma-offend. Hindi mo kailangang magpanggap na mahina para lang hindi sila mainggit. Your success is not a crime. Your growth is not an insult. Your shine is not arrogance. It's proof that you refuse to give up. Kaya kahit anong ibato niya, kahit gaanong kalakas ang panglalait o pangmamaliit, tandaan mo, your worth is not up for negotiation. Hindi nila pwedeng baguhin ang halaga mo kasi hindi naman nila yun pag-aari. Kung alam mo kung gaano ka kahalaga, kahit libo pa ang naiinggit sa'yo, hindi ka matitinag. You'll keep rising. And that's exactly what they can't stand, but also exactly what you're meant to do. Number 9, huwag ipakita ang kahinaan mo sa kanila. Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat tandaan kapag may mga taong naiinggit sa'yo, ay huwag mong ipakita ang kahinaan mo sa kanila. Imagine mo, may tao na tuwing nakikita ka, nagbubuhos ng negativity dahil naiinggit sila sa'yo. Kung mapapansin nilang sensitive ka sa comments o madali kang ma-offend, automatic, nagiging tool ka sa kanilang laro. They feed off your reactions. Kapag nakikita nilang na-stress ka, nagagalit ka, o nag-aalala ka, mas lalong lumalaki ang inggit nila at nagiging mas toxic ang energy nila. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging cold or fake. Hindi rin ito para itago ang totoong ikaw. Ang ibig sabihin lang, kailangan mong kontrolin ang vulnerability mo. Maging conscious sa kung kanino ka nagpapakita ng emosyon at gaano kalalim. Halimbawa, may ka-office ka na laging may side comments tungkol sa achievements mo. Kung pipindutin ka ng mga words nila, mapapakita mo na affected ka. Tapos, boom, nagkaroon sila ng power sa'yo. Pero kung chill ka lang, parang wala kang narinig, you're untouchable. Hindi nila makukuha ang satisfaction na gusto nila. Minsan, engaging din ang mindset na parang laro. Isipin mo, this is my personal space and my energy is valuable. Hindi ko ipapadala sa mga taong may negative vibes. Kapag sinabi mo yan, it builds inner strength. Plus, mas confident ka rin sa sarili mo kapag alam mong hindi mo kailangang ipaliwanag o ipakita kung gaano ka naapektuhan. Sa personal relationships, same principle applies. Kung may kaibigan o kahit distant relatives na may malisyosong envy, showing your insecurities is like giving them ammunition. Kahit maliit na bagay like frustration sa work, disappointment sa life, o insecurities about your appearance, kung nagpapakita mo sa kanila, nagiging playground ang buhay mo para sa inggit nila. Pero kapag composed ka, kapag controlled ang reactions mo, they slowly realize, sayang, hindi siya natitinag. At yun ang kapangyarihan mo. Basically, it's about protecting your energy and self-worth. Ang inggit ng iba, hindi mo kasalanan. Kaya panatilihin mong strong, calm, at confident. Hindi dahil gusto mong mag-intimidate, kundi dahil hindi mo kailangang ipakita ang vulnerabilities mo sa mga taong hindi naman nagmamalasakit sa'yo. Number 10, ingatan mo ang reputation mo. Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat mong ingatan kapag may mga taong naiinggit sa'yo ay ang reputation mo. Imagine mo to, kahit gaano ka kasekreto sa ginagawa mo o gaano ka kahusay, kapag may mga tao sa paligid na naiinggit, madaling kumalat ang mga kwento. Madalas hindi tama, exaggerate, o may halong chismis. Ang problema, kapag nasira ang pangalan mo, hindi lang basta-basta mawawala ang epekto niya. Ang trust at respeto na binuo mo sa mahabang panahon, pwede itong maapektuhan ng isang maling haka-haka lang. Kaya mahalaga na panatilihing malinis ang actions mo at words mo. Simple lang, kung may mangyaring negative sa'yo, huwag agad mag-react sa drama. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat na may nangyari, lalo na sa mga taong halatang naiinggit. Sa halip, focus ka lang sa gawa mo, sa results mo, at sa kung paano ka nagpipresent sa ibang tao. Ang mga taong tunay na kaibigan at professional contacts mo, makikita nila ang tunay na ikaw. At sila rin ang magiging shield mo sa mga taong puro inggit ang dalang vibes.
Minsan, kailangan mo ring maging strategic sa social media. Hindi ibig sabihin na maging fake ka o laging magpakitang gilas. Pero piliin mo kung ano lang ang ilalabas mo. Tandaan, hindi lahat ng successes mo kailangang i-post. Ang ilan sa pinakamalakas na achievements, mas impactful kapag silent at solid na lang. Imagine, habang iniinggit ka nila sa paligid, ikaw naman, quietly building your empire. Parang motto, work hard, stay humble, let results speak. At ang pinakamahalaga, ang reputation mo ay hindi lang tungkol sa public perception, kundi pati sa sarili mo. Kapag alam mo sa sarili mo na malinis ang intensyon mo at walang kasalanan sa ginawa mo, mas confident ka kahit anong sabihin nila. Kaya ingatan mo to tulad ng treasure. Sa mga taong naiinggit, walang mas nakakasakit kaysa makita kang successful, rejected, at hindi na-influence ng negative vibes nila. Number 11, huwag mong gantihan ang inggit nila. Alam mo, ang isa sa pinakamalupit na trap sa buhay ay yung paulit-ulit mong balikan ang inggit mo o yung nararamdaman mo para sa mga taong naiinggit sa'yo. Imagine mo, araw-araw mong iniisip kung anong sinasabi nila sa likod mo, kung bakit hindi ka nila gusto, o kung paano ka nila tinatry pabagsakin. Parang emotional treadmill yan. You're moving, pero nasa same spot ka lang. Drained at stressed. Kapag pinaikot-ikot mo yung isip mo sa inggit nila, hindi mo lang sila pinaparusahan sa isip mo. Ikaw rin ang napapahamak. Your energy gets sucked into something na wala namang positive na bunga. Ang inggit ng iba ay reflection ng insecurities nila, hindi ng kakulangan mo. Kung patuloy mong balikan yon, parang sinasabi mo sa sarili mo na mas importante ang feelings nila kaysa sa growth mo. Mas maganda kung pipiliin mong i-let go. Ipakita mo sa sarili mo na your peace matters more than their petty negativity. You focus on you, sa dreams mo, sa goals mo, sa happiness mo. Kapag iniwan mo na sa nakaraan ang inggit nila, you free yourself to level up without carrying extra baggage. At hindi lang yan, there's a kind of power sa pagiging detached. Kapag hindi ka affected sa drama nila, you're untouchable. Parang secret weapon. The quieter you become about their opinions, the stronger you feel inside. Hindi mo na kailangang ipakita sa kanila na okay ka. You know you're okay, and that's enough. Remember, life is too short to let other people's insecurities dictate how you feel. Balikan mo man sa isip, babalik ka rin sa stress. So move forward, focus on growth, and let the envy just slide off you. And let the envy just slide. Ang ultimate revenge, being happy, successful, and emotionally free. Number 12, piliin ang mga kaibigan at ka-circle mo. Alam mo, sa buhay, hindi lang mahalaga kung sino ang kasama mo sa saya, kundi kung sino ang kasama mo sa growth. Imagine mo, may mga taong parang energy drainers. Lahat ng ginagawa mo, may negative comment. O kaya, lagi kang kinukumpara sa iba. Kapag ganito ang ka-circle mo, kahit gaano kabuti ang efforts mo, parang laging may invisible weight na humahadlang sa'yo. Sa kabilang banda, kapag pinili mo ang mga kaibigan na supportive, yung tipong genuine silang happy sa achievements mo at handang mag-cheer sa'yo kahit maliit na wins, iba ang vibe. Parang oxygen sa utak mo. Mas mabilis ang ideas mo. Mas confident ka sa decisions mo. Hindi nila kailangang palaging kausap ka para masaya ka. Pero ramdam mo na may tribe ka na solid. Di lang ito tungkol sa success, kundi pati sa mental peace. Kapag nasa tamang circle ka, mas madali mong maiwasan ang drama at inggit na madalas nagmumula sa toxic friendships. Kasi let's be honest, may mga tao na hindi kaya ang progress mo. At kapag naiinggit sila, minsan nagiging toxic unintentionally. Kaya ang tip ko sa'yo, surround yourself with people na may positive energy. May parehong ambitions o values mo at marunong maging happy sa achievements mo. Yung mga tao na kahit hindi laging present, ramdam mo na may support sila. Mas solid ito kaysa maraming kaibigan na laging may hidden agenda o negative vibes. At tandaan, quality beats quantity. Mas okay na may 2 o 3 tao sa paligid mo na tunay na kaibigan kaysa napakaraming kilala pero bawat interaction may tensyon. Kapag ganito, mas focused ka sa sarili mong growth at mas ligtas ka sa unnecessary stress at inggit. Number 13, magpatuloy ka sa pag-angat. Alam mo, isa sa pinakamalakas na paraan para harapin ang mga taong naiinggit sa'yo ay huwag kang huminto sa pag-angat mo. Ibig sabihin nito, kahit anong sabihin nila,
Kahit gaano ka nila subukang pabagsakin, tuloy lang ang progress mo. Parang life mo, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Kapag naiinggit ang iba, madalas may gusto silang ipakita na kaya nilang pahinain ka o pabagsakin ang confidence mo. Pero kapag pinili mong magpatuloy, nagpapadala ka ng silent message. Parang, hindi ako natitinag. Hindi ako nakadepende sa opinyon ninyo para lang umangat ako. Ang tagumpay mo, kahit tahimik, ay ang pinakamalakas na statement na hindi mo kailangan pang ipaliwanag o ipagtanggol. Hindi mo kailangan ma-involve sa drama nila. Hindi mo kailangang i-prove sa kanila na deserving ka sa progress mo. Habang sila busy sa inggit, ikaw, step by step, unti-unti mong naaabot ang goals mo. You're literally building your life. Habang sila, well, nasa sidetrack ng comparison at negativity. Ang best part, kapag tuloy-tuloy ka sa pag-angat, nagkakaroon ka ng confidence na hindi na affected sa kahit anong sablay o negativity. Natututo kang maging mas resilient, mas self-aware, at mas focus sa mga bagay na mahalaga sa'yo. At eventually, mas mararamdaman mo rin yung peace of mind na kahit may inggit sa paligid mo, hindi ka na bothered. Dahil alam mo, life mo, story mo, at success mo ay hindi nila kayang kontrolin. So, every time na may nagtatangkang pabagsakin ka sa kanilang inggit, isipin mo lang, I'm on my own path and I'm not stopping. Patuloy lang sa pag-angat, kahit maliit na step lang bawat araw. Dahil sa dulo, hindi lang success ang makukuha mo, kundi self-respect at confidence na worth fighting for.